sana ay ang lahat ay better na. Ano? Kasi giving is one of pinakamahalagang gawain ng church. Pero hindi siya, isa rin po siya sa kinatatakutan ng mga members. Kasi syempre, sa panahon ngayon, medyo marami talagang bitter. Kasi kulang, o di kaya pagod, o di kaya pwedeng pinaghirapan ko to tapos mawawala lang. So yan yung sinasabing takot. Sabi sa Philippians 4:8, sabi dito, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is any worthy of praise, think about this thing. So yan po yung kino-connect ko doon sa pakiramdam po ng medyo bitter po tayo. So simple lang yung verse na ito, pero nakakatulong po sa atin para isipin kung paano natin kung paano natin ang Panginoon ay maluwalhati. Kung paano natin ma-please ang Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbibigay, hindi na po tayo lalayo ngayon kasi buwan na ito ay katatapos lamang ng Holy Week, hindi po ba? Marami po doon, nandun yung realization, lalo na po, ang lahat, syempre alam niyo yung verse na, number 1 verse ng pagkamatay ni Jesus, o kaya ang pagbigay sa ating anak. So sana alam ng lahat yun, for God so loved the world. Ano ang dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong anak? So, in the first place, tayo yung unang na-please ng Panginoon by means of redemption. Yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. So, He gave first by giving His life. So, ngayon, ano ba talaga ang reality ng buhay? Ano ang reality ng isang Kristiyano? Sabi kanina sa point number 1, accept the reality. So, when accepting reality na tayo lahat ay anak ng Diyos. Hindi po ba? Amen po ba sa mga nakikinig dyan? Sino dito anak ng Diyos? Lahat tayo anak ng Diyos. The fact na naniwala, followers tayo ng Panginoon. So lahat nilikha niya. And then, paano mo ma-boost paano natin sa pamamagitan nito, ma-boost natin ang ating pagkaanak sa Panginoon? Ibig sabihin, as followers, paano natin ma-please ang Panginoon? So of course, we have to follow rules sa mundo, at ito naman ay batas ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbalik ng ating ikapo at saka yung ang tawag doon, offering natin. At yan po ang natatagpo ay sa Malakay 3:10. Sabi doon, bring the whole tithes into my storehouse, that there may be food to eat sa lahat ng mga sa church nito, literally na mayroon pong maitutustos sa pamagitan ng ating mga workers sa church. So yun po yung kautusan na pinagkaloob niya. Nang sa ganon, may pangako ang Panginoon. Ano yung pangako doon? Sabi nga nasabi ko na rin to kahapon, lahat ng utos ng Panginoon sa Biblia may katapat na pangako. At ang sabi doon sa Malakay, ano yung pangako niya? Yun yung ibabalik niya ng siksik-liglig at umaapaw. Kaya nga dapat hindi tayo magiging bitter pagdating sa pagbibigay sa church. Dapat nag-uunahan tayo. Kasi po, ang pangako ng Panginoon, naniniwala na lang din naman tayo as followers of Christ. But hindi na natin lubos-lubusin yung ating pagmamahal sa Kanya, yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay. At dapat pag nagbigay tayo, hindi lamang basta-basta. Kasi sinusukat po yon ng Panginoon. So, hindi naman kailangang million or something. But yes, if you have those amounts, you are freely and welcome para dito sa church. Lalo na ngayon na meron tayong tinatawag na expansion. Okay, gusto ko lang po mag-share sa inyo ng konti po ang testimony ngayon sa akin. In the past few days or few months, medyo mahirap. Hindi lang po ganun kadali ang buhay. May mga nararanasan po tayo ups and down. Lahat ng klase na, financial, emotional, kung ano man dyan, meron.
dumating din sa time na kahit sa pagpe-pray, parang hirap ako, pero pinilit ko po yon. May mga time na nararamdaman tayo na parang we're not feel like doing. Like itong pagbibigay. Like yung pananampalataya natin, like parang ayaw na natin mag-devotion, ayaw na. Pero si Lord nananatiling tapat. Kasi, alam niyo po, tuloy-tuloy yung biyaya niya sa atin. Ito lang, yung gumising lang tayo nga umaga, it's a thing na miracle na tayo ay binigyan ng biyaya ng Panginoon. Kasi sa Kanya lahat. Ngayon po, malinaw yung requirements ni Lord. Yung susubukin siya sa halaga. Yan po ay susukatan. Subukin siya tayo. So sa akin, yan po yung sekreto kung bakit tayo i-bless ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Ngayon po, hindi ko naman inisip na kahit yung mga businesses na hilig ko, hindi po hilig na negosyoin, kundi hilig ko as babae, hilig natin as babae. Sabi ko, gusto ko yung magiging negosyo ko, yung basic needs. Yung ibig sabihin, yung hindi na ako pupunta kung saan, hindi na ako mahihirapan pang yung parang susuyo-suyo ka sa iba kasi wala ka nun. Yan po ang katapat o yung pangako ng Panginoon. Kami nagpe-pledge, hindi lamang po sa pledge, but kahit sa tithes, ay gusto ko pong sabihin sa inyo na minsan kahit hindi rin naman ganun kalaki ang kinikita, kaya lang alam namin kung ano yung pangangailangan ng church. So, aside from that, na tithes or offering na binibigay namin, kasi kailangan suportahan po natin talaga yung church. Kahit ano man ang sitwasyon ng buhay mo, you are really required. Kaya isa po tayong pamilya, isang organization, required po tayo na suportahan po talaga natin ang church. Kasi po, maaaring ito lang po yung platform na pinakita sa atin ng Panginoon para tayo i-bless. Hindi po maaari. Ito lang, marami pong dahilan. Trabaho, ano pa ba, negosyo. Ako po ngayon, mag-o-open or sabihin na natin, itong side, kung nakita nyo, isa ito sa mga blessing ng Panginoon, na parang andun lang, parang nag-flow lang siya ng ganyan. At ini-invite ko po rin po kayo, since tayo mga members, sa Tuesday, April 30 po, meron ditong, magbe-blessing dito yung paggawaan ng yero, isang tindahan na party. Kasi kung alam nyo po, hinati na po ito sa 3. So sobrang mahal na ng upa. Medyo inutakan na ako ng asawa ko na ako na po magbabayad yung doon. Tapos sa gitna siya. Tapos dito po, ito, ang sa negosyo din yan na binigay sa anak ko. Ngayon, ito, isinama sa FCDC. Kasi kung sisingilin po namin ang buo ang upa nito, hindi kakayanin ng church. So yan po ang inano na asawa ko na sasagutin niya yung kulang. But of course, mas maganda kung meron po ilan sa atin na magpe-pledge for the monthly rental nitong church. Kasi meron kasi tayong pledges din for na hinahanap natin, na pinagdarasal din natin na makuha natin yung lupa. And hopefully, sana this month din. And then, hindi lang lamang po ito ang sinasabi ko sa inyo na i-bless. Yung mga yung pangkilig din po ng babae, may nail salon din po kami. Ako doon, yan lang, malapit lang sa Nangka, Marikina. Kasabay po yan. So, merong catering dito. Pwede po pumunta lahat. Kayang-kaya po kayo pakainin ang ihahanda namin dito. At mag-invite po kayo nang may kakayanang bumili po ng mga paninda namin. Yan po yun. At sobra ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi yung sinasabi kong negosyo na basic need, para sa akin, basic need ko po yun eh. Yung meron ka kasing kailangan araw-araw, pumipila pa ako ng malalayo para magpanlinis ng nails. Pero ngayon po, binigay sa akin ng Panginoon. Hindi ko siya parang sinabing, Lord, gusto ko talaga yan, gusto ko talaga. Pero binrate ko siya, parang gusto ko magkaroon ng ganyan. Kahit sa bahay na lang. May nagbenta sa akin, and then, ayan po, by Tuesday, kasabay po siya sa i-dedicate. Yan po yung sinasabing, si Lord alam ang pangangailangan natin.
Sa totoo lang, kahit tayo hindi na natin naisip yon, bigla mo lang ma-realize na alam ni Lord ang pangangailangan nyo natin beyond dun sa iniisip natin or kaya ng arukin ng mga utak natin. Kasi mayroon pa po tayong tinatawag subconscious mind. Doon po doon ang Panginoon nakikipag-deal. Provided, sinunod lamang po natin ang kanyang requirement in order for us to be blessed. Kaya ngayong gahapon na ito, inaanyayahan ko ang lahat at ini-encourage ko at sina-challenge ko po kayong lahat na lagi pong magiging tapat tayo pagdating sa giving. Kasi yan lamang po, hindi po lamang pero gusto ko lang sabihin lamang, yan yung may pinakamalaking katuruan at paraan na ituturo ng church para tayo pagpalain, hindi lamang sa financial natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Why? May bigat po yan. Sinabi sa Proverbs, ang dami ko ng verse, no? Sinabi sa Proverbs, may bigat po yan. Talagang makikita ni Lord kung kaano natin siya pinanampalatayaan na lahat ng meron tayo ay nanggaling sa Kanya. Lahat yan, simula sa paggising natin sa umaga, hanggang sa mga anak natin na binubuntis natin, pinananalangin natin, hanggang sa kalusugan ng mga anak natin, hanggang sa paglabas natin sa kalsada, hanggang sa mga trabaho natin, sa asawa natin na ligtas na umuwi, di ba? Yan ay biyaya ng Panginoon sa atin. At yung tithes na yan lamang po ang isa sa requirement ng Panginoon na, alam niyo po, bakit yung iba? Hindi naman sila ganun ka, kasi si Lord, parang universal yung kanyang, yung kanyang batas. Once na nag-tithes ka, you will be blessed. Yes, kahit nga po hindi ganun ka-faithful sa Panginoon when it comes to sa ibang bagay. Pero pag nag-tithe siya dun sa tent niya, binibless din po. Pero syempre, may ibang kaparusahan po yun kung ikaw ay gumawa ng iba namang kasalanan. Kaya nga, wag po natin hayaan yung mga sarili natin na maramdaman natin na matakot tayo pagbigay. Kasi yan lamang po ang makakatulong sa atin. Sa totoo lang, ang pinipledge namin para lang talaga makakuha ng lupa. Hindi pa man po nangyayari na nandyan yung lupang yan. Sunod-sunod na po ang blessing na binigay ng Panginoon. And right now, maybe mid of May, magsisimula po na isa pong malaking project uli, ang Pavilion Construction. Hindi pa po tapos yung isa, pero meron na naman. Bakit? Hindi pa po kaya nun yung tutustusan yung church. And I want everyone to be a part of this project. Kasi kung part kayo ng project na to, part din po kayo ng biyaya na ipagkaloob ng ating Panginoon. Kaya po, kala niyo po kayong lahat, inaanyayahan ko kayo tumayo at magbigay sa napakaliit po na basket dito sa ating harapan. Ayan po, sige na po. Tayo lahat tumayo at magbigay sa ating Panginoon. At habang ako'y nananalangin, dakilang Ama, maraming salamat, Lord God, sa hapong ito, Panginoon, sa patuloy na katapatan at sa inyong salita, Lord God, na siya pong humuhubog sa amin, Panginoon, upang maalala at ma-realize po namin, Lord God, ang kabutihan mo sa amin sa buong araw, sa buong linggo, at sa buong buhay po namin. Salamat, Lord, at patuloy na ipagpalain niyo po ang bawat isa at magiging daluyan ng pagpapala, Lord God, sila, Panginoon. Sapagkat, Lord, ang inyong anak ay hindi nyo pa hayaang magiging buntot. Ngunit, Panginoon, ito ay magiging ulo po, Panginoon. At siya ang magiging channel of blessing. Thank you, God, for that words po, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa inyong pangako. At Lord, thank you din po, Lord God, sa kautusan niyo po, Panginoon. Ito, sa pamamagitan ng tithes. Salamat, Ama. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga halagang yan, Lord God, at ang mga kamay na nagbigay dyan, Panginoon. Hayaan niyo po ito, Panginoon, ay magamit sa ikakalago ng ang aming gawain at ng church niyo, Lord. Thank you po, Lord, at hanggang sa muli po namin, Panginoong pagkikita at pagbibigay din po. Ma-please kayo. Salamat, Ama. Ito pong aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen.